Another day, another pajak tayo. And today is December 30. So itong vlog na to is year-end bike to work. So ito yung pinakahuli kong bike to work sa year 2020. So sakto ngayon, Wednesday, fully loaded ako ngayon eh, 4 na pasyente. Kaya very fitting lang na ito yung last day. And dahil nga puno tayo ng pasyente ngayon, binuksan ko na rin yung Strava ko. So para makita kung ilang kilometro mako-cover natin for this day. And since December 30 di pala, so holiday ngayon. Pero as you can see, medyo madami-dami pa din sasakyan na lumalabas. Pero kahit sa atin holiday ngayon, pero kay hindi ko kay Mary Light, since di na kilala si Rizal, regular day lang sa kanya ngayon. Hindi na kinikilalang holiday itong araw na to. So ang first stop ko is as you know, sa mga nakakapanood na ng bike to work ko everyday, pinakauna kong patient sa Muntinlupa. So galing ako Parañaque, papunta akong service road ngayon. So dun yung daan ko, service road, tapos pa Alabang. So sana maging smooth lang tong year end bike to work. Although chinek ko yung langit eh, chinek ko yung mga ulap, medyo madilim sa bandang malalayo. So para prepared na rin, nagdala na rin ako ng kapote. Kasi hindi natin masasabi, pwedeng dito maaraw, tapos pagdating sa Muntinlupa muulan. Ganyan yung mga tripping ng panahon ngayon eh. Sa banda dito maluwag. Sa regular day sobrang traffic na dito eh, gapang na. So Loyola tong nasa kanan ko, Loyola Memorial Park. Bago pa mag Loyola, bumper to bumper na. Pero ngayon, since holiday maluwag-luwag na yan hanggang service road. Yung lawak ng bike lane na to, nasasakop din yan ng mga sasakyan eh. Sakop din yan. Wala. Hindi rin bike lane yan sa regular na araw. So may dalawang ways para pumunta ng Alabang. Pwedeng diretso pa, pero ako dito ako dumadaan. So sa mga nagtataka dyan, holiday pero bakit ako may pasyente? Siyempre, since home care setting ako, parang freelance. So ito din yung literal na no work, no pay. Eh, wala naman akong schedule na sinusunod na facility like clinic or hospital. So sarili schedule ko lang talaga. Kumbaga, it's up to me kung magtitreat ako ng holidays or hindi. Ayun, since freelance lang din, hindi katulad sa mga nasa office, hindi siya double pay or may increase na pay pag may holiday. Siyempre, kung ano lang yung rate ko na nabigay sa patient, yun pa din yung bayad sa akin. So sa mga naka-road bike na gustong dumaan dito sa service road, expect na tong klaseng kalsada. Maraming lubak-lubak at mga lubog na spots. Bago pa itong Alabang Hills na gate. So para hindi na rin kayo mabudol ng mga kaibigan nyo. Ingat na lang pagdating dito sa part na to. Ito yung tipong mapapaisip ka, sinira nila pero parang walang planong ayusin. Kasi hindi naman to ganito dati. So ito naman yung pinagkaiba nung dalawang way sa service road. Pag dito kailangan pang lumiko, parang konting detour para makarating sa Star Mall Alabang. Doon naman sa kabila, sa may sukat, dire-diretso na hanggang na yun, Star Mall Alabang. Ayan, so ganun pa din, Muntinlupa, traffic pa din. Dito sa may palengke, paglagpas lang ng Star Mall Alabang. Ito talaga dito choke point.
itong area na to eh. Kasi intersection dyan sa bandang harap. Dami nagbabike ngayon. Buti pa sila, yung bike ride nila today ano, recreational. Sa atin trabaho. Tapos pagbaba dito, munisipyo. Pag munisipyo, pagbukas, traffic. Pero holiday ngayon, kaya expected na maluwag-luwag. So ito yung munisipyo nila. Malapit-lapit na ako sa aking first patient dito sa may Tunasan, Muntinlupa. So see you guys na lang mamaya pagka papunta na ako sa sunod na pasyente ko. So patient number 1 tapos na. Ayan tayo, magmuna tayo BF Parañaque ulit. Balik Parañaque. So, parang paikot-ikot lang yan. Muntinlupa, tapos balik Parañaque ulit. So may dalawang patient doon sa loob ng BF Parañaque. So dito may build up na ng traffic. So ito kasalukuyang kaganapan Star Mall Alabang. Sobrang traffic. Sobrang luwag eh nung papunta pa lang ako sa patient ko. Ay ay ay. So singit-singit na lang, diskarte saan makakalusot. Yun lang, patay. Naipit na yung mga motor, wala na. Traffic. Dito pa naman ako sa baba ng ano, protect, para nakakatawa. Mamaya may bumagsak na naman dito sa ano eh, Skyway. Wala tayong no choice. What's happened
Labo-labo na. Huwag naman. Saan nagagaling yung congestion na yun? Ayun, so nandito na tayo sa Concha Cruz, may Alabang, papasok na ang BF. Grabe init, sobrang init, tapos traffic pa. Babad na babad, ihaw na ihaw. Diyan mamaya tayo, kasama ko si Isha diyan sa subdivision na yan. Pero yung patient ko hindi dyan, so babalik na lang tayo dyan mamaya. Mamaya pa naman yung mga 1:30 and alas 12 pa lang ngayon. Ngayon yung ano, yung spinal cord injury na patient na kailangan 2 PT, kasi patient talaga ni Isha yun, kaso kailangan ng isa pang PT para makatayo at saka makalakad yung pasyente. Hindi kaya ng 1-man team na. So balik na lang tayo dyan mamaya. Tigil muna tayo since red light pa naman. Ayoko na mababad sa inyo tan, grabe ang init. Dito na lang muna tayo hintay sa lilim. Ayun, so dito ako 7-Eleven. Malapit na dito yung patient ko, pero since kaka-12 pa lang, baka kaka-feed pa lang dun sa patient, so maya-maya na muna ako pupunta dun. Meanwhile, dito tayo sa tambayan ng mga siklista. 7-Eleven. Nalak ko muna tong bike ko, mahirap na. Baka maglakad ako ng naka-helmet pa uwi. Buti may mga gantong ano eh, parking yung mga itong 7-Eleven na ito. Iba wala eh. Grabe init. Balot na ako nito face tube, tapos leggings sa medyas, nog pa din. Kaya sa mga nakakita sa akin, ito lang yung may item. Ito lang yung may item sa part na yan, kasi yan lang yung hindi nakakoveran. Kasi dito helmet, tapos yung tube mask. Eh dito sunglasses, ano lang eh, glasses lang. Kaya yun na-expose, kaya sobrang itim nun dito, para ako may sakit. 12:14 pa lang, so hintay lang ako ng oras, tapos pupunta na ako sa pasyente ko. So far, after ko dun sa Muntinlupa, nakaka 26 kilometers na ako, or pa lang. Pero after ko dito sa patient ko dito, may 2 pa. So tingnan natin kung makakailan total ako for today. Yun, pabalik na ako dun sa tinuro ko kaninang subdivision. Tapos na ako dito sa isa kong patient. So nabigyan pa tayo ng kalendaryo, kasi inisip ko kung paano ko ito dadalhin hanggang mamaya. Kasi after ko dito may isa pa akong pasyente. So baka pasuyo ko muna kay Isha, since magkikita naman kami. Baka ipauwi ko muna sa kanya. So wala akong paglalagyan eh. Pero maganda siya in fairness. Hindi ko lang matupi kasi papangit eh. Para siyang cardboard. So babalik lang ako dun sa tinuro ko kanina, and then by that time nandun na rin si Isha siguro. Dito na kaya siya.
Ang laki! Saan galing? Sa Martas. Say hi. Hi. Yeah. Ikaw, say na lang. Kailangan nyo na calendar sa bahay. Meron kaming calendar. Anong gagawin ko dyan? Saan mo? Hindi, may calendar na rin kami. Oh. Ayun, tapos na ulit tayo sa isang pasyente. Last one. Isa na lang. And balik tayo sa malapit sa amin. Better living pa rin yake. Yung inaakala kong uulan, sobrang kabaliktaran. Tuyong-tuyo yung hangin. Sobrang init. So ito, nailagay ko naman yung kalendaryo dito sa feedback. So kung gusto mo malaman ko, petsa na, silip na ako dyan sa loob. Buti na lang kasya, kahit paano. Huwag lang uulan kasi pag umulan, wala na, basa yan. Wala na akong pang cover. Hindi ko na masara eh. Yan na yung sagad. Pag sobrang traffic pa nga dito sa President's Ave. Grabe, hanggang libas na to, hanggang SMBF na to. Pahirapan na naman sa singit-singitan. Grabe, dito pa lang mismo sa gate. Wala nang galawan. Oh well. Malapit kasi to eh. Malapit na exit kasi sa Lopez. Bakbakan na naman. Bakbakan na naman, parang sa Alabang kanina. Sana maluwag yung gilid. Problema ko kasi dito yung mga tricycle eh. Dinadaanan nila din dito sa gilid. Siyempre hindi man sila ganun kadali lumusot. So pag na-stuck sila, wala na. Sarado na talaga yung kalsada. Dahil lang to sa stoplight dun sa SMBF. Maniwala kayo. So dapat one lane, ay for ano lang talaga to eh. For one lane lang eh. Pinipilit na ng iba, ginagawa ng dalawa. So ito na yung SMBF. Sabi ko sa inyo eh, stoplight lang talaga yung dito eh. Ipapatigil sa mga sasakyan. So ayun na, nandito na tayo sa Better Living Parañaque. Medyo mapayapa na dito kasi ito village. Pero hindi pa dito yung sa patient ko. Lalabas pa ako dito. Pag may bili yan, titigil muna ako para bumili ng maiinom. Diba? Ibang klase yung init ngayon. Bibihira akong tumigil para bumili ng inumin eh. Pero iba ngayon. Iba ang pa New Year sa atin. Pero ba ako? Oo, may wala. May Mountain Dew. Isa po, tapos isang yung maliit na tubig lang. Mountain Dew na sabot. Aha. Mountain Dew muna. Sarap. Tapos tubig syempre para
hindi tayo uhawin kasi matamis to eh. So mas nakakauhaw pag matamis. Dapat may kasama ang kasunod na tubig. Ito may basa dito. Testingin natin yung ating tapalodo. Daan natin. Yeah. Hindi na nakakailang dumaan. So titignan natin kung magkakabasa yung bag. Kasi ang hirap kung titignan ko yung likod eh. Hindi ko makikita. So mamaya pagbaba, pag okay yung bag, hindi okay yung likod ko. So as you can see, wala. Walang basa. So effective nga. Super effective. Partido mabilis pa yung ano ko nun. Takbo. So yun, sa bahay ng patient. And last patient, let's go. Tataka siguro kayo kung nasan ako ngayon, no? Pero di ba nga kanina nandun ako sa tapat ng bahay ng patient ko. Pagkatok ko, may narinig ako nagtawanan sa loob. So parang naisip ko baka may ibang tao, pero wala naman sasakyan sa labas. So chinek ko yung phone ko. Tapos nag-text pala sa akin na supposedly 4 eh, nakarating ako 4:11 sa tapat nila. Tapos pinapamove ng 5 kasi nga may bisita pa. 38 minutes ago yung ano, nung nakita ko yung text, 38 minutes ago yung text. Pero syempre hindi ko naman mababasa yung phone ko habang nagbabike, diba? So doon ko lang nabasa. So ayan, yun yung gaming natin ngayon. Hintay gaming 4:19 pa lang. Iyak. So nandito pa rin ako sa ano nila, subdivision. Naganap lang ako ng pwesto. Buti nga makulimlim eh. Nakisama naman yung panahon, yung araw. Nagtago muna. So ayun, comes with the job. Comes with the job. Talaga may ganung ano pa eh, event kung kailan last na. Last patient na eh. Anyway. So ayun, effective yung fender. Ubus oras lang eh. Effective yung fender. Kita na naman, may ebidensya. Pag dumadaan kasi ako doon dati, basa yung ano eh, nababasa yung bag. Sabihin umabot doon yung talsik nung tubig. Pero kanina medyo matataas yung tubig na dinaanan ko, sinadya ko, tapos binilisan ko. And as you can see, wala nang nabasa kahit isang patak doon sa cover ng bag. So safe to say na tuyo din yung likod ko. Hindi katulad ni Kuya nakaputi kanina. Napatigil siya para i-check yung likod niya. Ayan. So recommended yung fender. Oh boy, oh boy, oh boy. Time check 7:30 PM. Yes. Ngayon lang po ako natapos mag-treat ng pasyente. 7:30 PM ng gabi. Ay, what a day. What an ending sa bike to work journey experience for 2020. Parang kanina ayaw pa matapos eh, kaya dinelay pa ng isang oras eh. Pero at least ang dami kong baong pagkain, daming bigay. So may kopya, may donut, may burger, may inumin, diba? May mga pros din naman pag holiday. Maraming nagbibigay na patience. Wala tayo bang pupuntahan kundi umuwi na at ipahinga tong katawan. So kayo guys, kamusta yung pagtatapos ng inyong 2020? Sana wala naman ang masamang nangyari sa inyo after ng mga nangyari na sa atin ngayong pandemic. Sana wala nang dumagdag. Sana lahat mapayapa matapos ang 2020 na year. Sa mga kapadyak dyan, ano yung mga year end ride nyo? Comment nyo naman sa baba para kung may ma-search ako baka pwede ko rin matry. Yung munisipyo ng Parañaque, share ko lang sa inyo.
Yan, ganito sa ngayong holiday. Ayun lang. Share ko lang. What a ride this day. So thank you sa mga umangkas na naman ngayong video na to. And I wish you nothing but a safe, happy, and prosperous New Year sa ating lahat. Thank you guys for watching. Sa mga gusto yung mga ganitong content or sa mga videos ko, please do leave a subscribe. Para di pa comment, pero mag-subscribe kayo sa channel ko. Ayun guys, nandito na sa bahay. So ulitin ko lang, sabi ko, thank you for watching sa pag-angkas ngayong video, and sana nag-enjoy kayo. And ang wish ko din sa inyo sa mga year-end rides nyo, sa mga kapadyak natin dyan, for sure maraming gagala bukas or ngayong araw. Sana naging safe at maging safe yung mga rides nyo. And sana ako din, sana matuloy bukas at maging safe din. So as always, ride safe mga kapadyak.